Benedict Kua. Wait, I'll try to... Ayun! Benedict Kua. Nakahiya, gagi kayo. Wait lang. Hey, brother! Hello po, Idol! Idol, Lodi! Sorry, kinukulit ka ng mga ano ko, ha? Hindi po Idol, ikaw po Idol ko eh. Hindi. Hindi pa ako nag-content creating. Ikaw na talaga yung laman ng feed ko before. Oh, Eka. Oo. Any tips dyan, Idol? May tips ka po ba dyan, Idol? Actually, Idol, parang ikaw yung kailangan magbigay ng tips sa akin. Kasi sabi nila, magaling ka daw mag-sugar on my tongue. Kanina ko pa pinapractice, hindi ko magawa. Naku, ang dali lang yan, Idol. Basic na basic yan. Sige nga, sample nga. Wait, bro, saan ka ba nag-start? Sa YouTube ka ba nag-start? Instagram or ano? YouTube ako, YouTube. YouTube, no? Mm-hmm. Galing. Anong school mo pala, bro? Like, saan ka nag-high school? Sa ano ako? Sa college, Lasal. Saan ka nag-college? Ateneo. Ateneo ka? Yeah. Ano ba age mo, bro? Magka-age ba tayo? Ako, 33. Ikaw? Uy! Ulol! 33 na ako. Oo, ikaw? Hindi nga. Hindi nga. 33 nga ako. Filter lang yan. Hindi ako naniniwala, guys. Legit ba? Oo, ilan taon ka na ba? 28. 28 ka na? Akala ko, ano ka pa? Medyo fresh grad. Hindi, matanda na rin ako. 28 ka na pala. Hindi halata, ha? Ikaw hindi halata. Hindi. Botox. Oo. Akala ko 21 ka pa lang. Kung hindi, sinasabi, 21? Oo nga. Hindi, ito. Tuturuan kita ng sugar on my tongue. Sige. Ano ba gusto mo? Yung normal or yung Tommy Tiangco version? Iba kasi yun eh. Yes, parehas. Kasi sabi ko sa kanila, yung iba sobrang sobrang effortless. Effortless? Sa akin, sobrang effortful nun eh. Dalawang version. Isang effortless, isang effortful. May music ka dyan, Ben? Ayoko utusan si Idol eh. Nahiya ako utusan si Idol. Uy, nakakahiya. In-invite pa tuloy ako. Ayan, game. 15 seconds lang to, ha? Sige. Bigyan kita 3 versions, bro. 3 versions? Hindi ko naman kailangan gayahin, no? Hindi naman. Hindi pa. Turuan kita. 3 versions. Okay. Okay, ready? Ay, mali. Wala pa. Mali pala. Sorry. Nagulat ako, kumakaldad ka na dyan. Sorry. Ako. Like sugar on my tongue. Ay, ganun pala yun. So sweet. Invite me if you come. It's all I want. Yan yung effortful yun, bro. Effortful yun. Ito yung nonchalant lang. Kung gusto mo papogi lang, ito lang. Okay. With music ulit, ha? Dapat malapitan. Malapitan. Yeah. Guys, nakakahiya tuloy. Okay, 1, 2, 3, go. Like sugar on my tongue. Ganun. Your body so sweet. Invite me if you come. It's all I Joke lang. Tapos yung last naman, no? Ano yung last? Ito yung refrigerator naman, pare. Yung refrigerator. May bubuksan ka, ganun. Wait, try ko ah. Ano ba pinaka-close to, yan? Sige yan. Pwede yan. Okay, bro. 3, 2, 1. Ay, okay. like sugar on my tongue. Your body so sweet. Invite me if you come. Okay naman. Maganda. Pero parang Benedict, gusto ko sana ng naman ganyan. makakulab tayo soon. Idol na idol kita eh. Uy, OA ka talaga. Hindi talaga. Swear, promise. Kasi alam mo yun, ikaw yung isa sa mga hinahangaan ko talaga ng mga vlogger, content creator. Nanonood ka ba ng mga vlogs ever since? I mean, nakikita ko talaga siya. Nakikita ko ever since. Like, kilalang kilala ka talaga.
Wait, anong nag-drive sa'yo para mag-content creation? Question. Actually, yung nag-drive is nag-end ako ng corp job, tapos nagbe-business ako, pero parang ang dami ko pa ring time. Yes. Sakto, bagong single ako, and then di na rin ako nagpa-party, umiinom. Sabi ko, ano kaya pwede ko gawin? And then ever since before, parang yun nga, pag nakikita ko yung mga, let's say sa mga more international, yung mga ibang YouTube vlogger, tapos pati kayo yung mga local, sabi ko, ano kaya feeling maging vlogger? Lagi ko iniisip. Tapos sabi ko, alam mo, gawin ko na nga lang, kasi kung feeling ko kung hindi ko gawin to, magsisisi ako pagkatanda ko. Oo. Yung tipong, paano kaya kung nag-vlogging ako? So yun, trinay ko na lang. Pero dance yung una mo talaga? Kasi nakikita ko yung mga dance mo, tsaka kayo yung English niyo. Oo. Actually bro, yung pinakauna talaga is, trinay ko muna mag-fitness kasi yun yung parang niche ko eh. I thought yun yung niche ko. Fitness, mga gym, tapos mga recipe vlogs, pero parang dami na rin gumagawa. So one time, trinay ko lang yung mga sikat dito na dance trends. Tapos yun yung medyo pumatok, konti. Tapos after nun, pinagpatuloy ko na. Uy, ang saya naman nun. Ikaw ba? What's your story? I'm sure yung madaming tao alam na yung story mo. Pero what got you into it? Kasi mga ilan years ka na ba? 10 years na ba? Or wala pa naman? 7 pa lang. 7? Oh, close na yun. Close na yun. Hi, Nigo. Take it as a compliment. Ibig sabihin nun, parang feeling kong tagal mo na kasi sobrang Pero alam mo, professional. laging sinasabi sa akin yan. Hoy, hindi niyo ako papasayawin, guys. Hindi ko kaya yung energy ni Tommy. Okay. Guys, so sa akin, nag-start ako 2018. Medyo pero that time, super ako eh. Medyo lost pa ako sa direction kung anong klaseng vlogger ako, ganun. So yung una, anong content mo? Lifestyle, would you say? Or hindi rin? Yeah, I would say I started with lifestyle vlogs. Oh. And then, up to now naman, lifestyle vlogs pa rin siya. Yeah. It's just that, I don't feel, na ngayon, I don't feel the pressure to post as often as I did before. Do you feel pressure? Kasi parang everyday may upload ka. Oo, bro. Kaya ko rin gusto ma-meet yung mga hinahangaan ko katulad mo. And yun, alam mo yun, kasi gusto ko rin tanungin what is the secret na, or parang ano yung mga tips nyo how to stay relevant. Kasi ang hirap rin, di ba bro? For me right now, nakaka-pressure, parang everyday inisip ko, shit, paano kung tomorrow laos na ako, hindi pa ako sumisikat, laos na ako, paano yun? Parang nakakatakot. So parang... Are you loving what you're doing now? Oh yeah, definitely naman, definitely. Talaga? Because if you keep loving what you're doing and then hindi ka talaga mawawalan ng taong yung mga fan club mo, ganon, strong support system, something like that, no? Because I tried taking a break for 3 months before. Nag-Hawaii ako, ganon, because I was burnt out. Pagbalik ko, of course, algorithm-wise, if you look at the analytics, talagang if you're not seen often, then you won't be shown often sa feed ng tao. So, you really have to keep posting and posting and posting. Oo. Pero how do you find the balance na parang consistent pa rin ako, pero hindi na to the point na pinipilit kong gumawa ng content para lang maka-release? Again, sorry? Paano mo hinahanap yung balance or yung middle ground na parang, sige, magpo-post pa rin ako, consistent pa rin ako, pero hindi yung tipong pinipilit ko yung content ko. So like, kailangan, kailangan enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi if you tell yourself na I have to post 1 video a day, I have to post 3 videos a week, then parts of it medyo forced, medyo curated, kumbaga. It's like, alam mo na agad kung ano yung gagawin mo buong linggo kahit hindi mo na-enjoy as compared to, you're just enjoying. What I'm seeing now kasi sa mga videos mo, you really are enjoying so much. Oo, pero enjoy pa rin talaga. So sa YouTube mo, how often do you post? Once a week? Ideally, once a week. But if I cannot post this week, I will not force myself to post. Yes. Tapos, tapos baka gumawa ka pa parang half-hearted content or ano. Yes. Kasi mapapansin nila yan half-hearted. So parang sa akin, I would rather happy ako ginagawa yung buong vlog or ginagawa yung buong video. Galing. Pero everyone sa start nung nag-vlogging ka, supportive naman? Like your family, friends? Hindi talaga. Sa'yo ba supportive? Fortunately naman medyo supportive. Yung una lang, syempre yung dad ko, more of
ano tawag dito, traditional rin. So parang nung una, lalo na nung mga kakulitan ko na, sabi niya, ganyan ba talaga branding na gusto mo? Ano bang branding mo? If you were to describe it, anong klase yung branding? Parang may saltik eh. Hindi, joke lang. Hindi naman. Parang I'd say, kulit, medyo childish, isip bat. Hindi naman isip bat. Kulit lang. Kulitan lang. Pero I feel like even if nagpapaka-makulit ka, saltik-saltik, I feel like people still see that side of you na masubstance. Like right now, when I'm talking to you, I see a different version of you. Actually, kaya rin gusto ko rin mag-live minsan kasi dito ko napapakita yung side ko na parang mas seryoso, mas calm, more conversations. Kasi kapag content ko talaga, more on kulitan talaga eh. Yeah. Pero natutuwa ako na hindi ka talaga na-awkward kahit sino yung ini-invite mo na kahit bagong face. Hindi ka talaga na... Isip mo lang yan. Trust me. Totoo Pero ba? nung nandito ako, nung pasayaw na ako, sabi ko, Diyos ko, sa mga idol ko, nakakahiya. May mga ganun talaga akong moments or parang, alam mo yun, ano bang, parang, pero fake it. Like, fake it till you make it na lang talaga. Pero kinakabahan ako. Talaga? Hindi halata. Pero alam mo, ganyan-ganyan ako dati. I mean, ngayon din konti. Kumbaga, pag hindi mo kasi ginagawa pag hindi ka kinakabahan, ibig sabihin, ang dali-dali mo. So, wala nang challenge. Oo. Masaya rin, no? At saka masaya din siya. Like yung mga tao, tinatanong ako, ganito ka ba talaga? Medyo ganito talaga ako, pero napapakita ko lang to close friends, best friends. Yes. But I'm really like this. Pero since nag-content creating ako, parang mas napapalabas siya often and easier. Which is also a good thing for me. Kasi parang saya rin eh, diba? Never a dull moment na. Yes. Aside ba sa content creation, you're focusing on something lately? Franchising ako ng mga Oliver's Coffee na kiosk, coffee shops. Oliver's Coffee? Yeah. Kung may time ka bro, if I can host you, I will host you sa San Juan. Isa sa mga branch namin. San Juan ka lang ba? Sa May San Juan lang ako bro. At saka yung coffee shop namin sa May San Juan. So, if ever you're free, I will host you. It will be an honor. Sige. After ng taping namin, I'll be back end November. Anong shows mo now, Benedict? We're shooting for Roja. So, Okay. andito, lead sila Donnie, Kyle, and Maymay. Anong year ka nag-transition into acting rin? Before kasi ako mag-vlog, ako acting workshop talaga. Okay. Oo. So, may background na talaga. Konti. Galing. Ngayon lang parang I feel like hindi ko alam baka at some point ma-feel mo din in the future na oh my God, I'm showing too much of myself, of my life, so I need a craft. Parang gano'n. Yeah. Not naman need, but like I want to learn something deeper. Parang gano'n. Pero ikaw, you always had a passion for acting talaga? Not ever since. Siguro, natutunan ko lang siya the moment din, noong 2018, kung kailan ako nag-YouTube, doon din ako nag-workshop. So it's not like when I was a little kid, I've always pictured myself na mag-acting. Hindi talaga eh. It's like, nung nag-corporate din ako dati. Anong corporate job ka ba? Ako financial analyst sa San Miguel. 5 years ako doon. Oh damn, ang tagal. Tagal. So parang, kasi yung nangyari, parang 2 years ako doon. As in sobrang nagbago kasi yung plans ko eh. 2 years, yung plans ko talaga, 2 years doon, masters, tapos tingnan ko anong gagawin ko. After 2 years, nag-pandemic. So, parang sabi ko, ano naman gagawin ko if I quit now? Wala nang magawa sa bahay, lockdown. So I stayed there for another 2 years and then after pandemic, I went back for another year pero burned out na ako. So sabi ko, okay, yung mga naipon ko here, invest ko na lang while I was still there. Tapos nung kumikita na kahit konti-konti, umalis na ako. And then doon ko na-realize parang, oh shucks, ano pang gagawin ko? Ang dami kong time ba? Parang... In a way, ang dami nating similarities. Nag-corporate din ako 4 to 5 years. Nestle naman ako. Wow. Mas alam ko, narinig ko mas mas competitive sa Nestle, no? It's very competitive. Pag FMCG, competitive. Very competitive. Grabe. Yeah. But I think good training ground
I mean, hindi naman siya intended to be a training ground. But I would say it was a good training ground. For sure, yun din yung na-feel mo, di ba? Like, kung hindi ka na-corporate, hindi mo ma-appreciate ngayon. Exactly. Kasi parang nung corporate, exactly, I know what you're saying. Parang dati, yung work ethic mo ba nabibuild, di ba? Oh, yeah. Oo. Like, may discipline ka as compared sa mga hindi nakapag-build ng corporate discipline, parang gano'n. Not to generalize naman, pero yun nga, may ibang friends ko kasi pag hindi nag-corp, diretso parang business or family business, parang mabadali sila parang ano ba yan? Kailangan pumunta dito, ano ba yan? Yes. Pero pag naramdaman mo yung 9 to 6 na gamit ka, wala na yun eh. Parang everything's easy na eh. And you value time more. For sure. Kaya ako, like, ang pet peeve ko yung mga nalilate. Kasi nga, before, wala kang choice. Like, wala siya sa option to be late. Walang option. Tama. So, parang nung after mo mag-corp job, dumiretso ka na rin vlogging. After ko mag-corporate, muna ako, hardware. May hardware kami dati. Maliit lang na hardware. Parang same talaga yung nnatin, no? Yung... Ano ka din? Business? I mean, yan. Kasi ngayon may franchising pa ako, diba? So parang corp siya 5 years, franchising business for like a few months, and then nag-vlogging na ako. Oh my God, same na same. Wait lang, nung nag-start ako mag-vlog, 28 ako nun. Ay, talaga? 27, 28. Yes. Yun. Sobrang same nga, no? It makes sense talaga na ikaw yung idol ko. Kasi dapat ito yung landas na maano ko, syempre. Hindi. I think you are shining as Tommy, super duper shining now. And I can see that. Kasi yung effort mo din talaga. Yeah. To put out content. Kasi I would say it's a very fun job, especially since I think you and I, we both love it, diba? Pero just because it's fun doesn't mean as content creators, hindi tayo napapagod, hindi tayo nag-e-effort, diba? May effort pa rin talaga when it comes to doing what we do. Yes. Yeah. Ngayon ba naapektuhan ka pa ng negativity or wala ka pa sa face? Meron na. Minsan na-affect ako, but I think kung alam mo naman na ngayon, you're trying to be a better person, tapos yung mga na-attack sa'yo is mga from the past, mga mistakes mo, parang I think you learn how to bounce from it eh. Like learn from it, bounce back from it, diba? And then, for me kasi yung bashing, minsan there are times na madedemotivate ka, pero medyo kailangan siya to humble you rin eh. Diba? Na parang maalala mo na, okay, pag lumalaki na ulo mo because of the fame or something, maalala mo na, okay, not everyone likes me. So I have to constantly be better and try to be the best version of myself. Oh, that's nice. Diba? At least hindi kayong type na napapamukmuk ka. Kasi parang may gano'n akong time when I was starting. Hindi. Because I was not used to it. Pero hindi talaga. Parang nung may mga times na lalo na pag nag-deep dive ka, diba? Let's say may mga articles na papasasend sa'yo ng friends mo na parang, bro, may talking about this. Out of concern lang naman. Tapos binasa mo lahat. Then lahat doon negative, mapapano ka talaga eh. Parang, mali ba to? Parang tutuloy ko. Trip ka na rin. Oo, parang ano ba to? Ganyan. Yeah. But you're doing so well. As someone watching on TikTok, you are really doing so well. In a span of not even a year yet, no? Thank you so much, Benedict. Thank you so much. Marunong ka daw mag-Chinese, sabi nila. Kay, Nina. Hui, Jiang, Putonghua. Putonghua ka agad? Ano ba yun? Ano ba to? Putonghua, Mandarin. Mandarin, 今天你做什么？你叫什么名字？ Mga ganun lang ako eh. Okay. Pero hindi kayo nagcha-Chinese sa bahay talaga? Hindi, kaya wag mo na lang Chinese. Mapapaya ako sa'yo. Hindi, kasi sabi sa comment eh. Hindi kasi, pero Hokkien ka, no? I'm guessing more Hokkien ka. More Hokkien, but Hokkien, no? sa school dati, Mandarin. Yeah. Kasi ako naman, pag nandito, nag-chat ng mga tao, di ba minsan co-host ako, mga taga-China, ginugulat ko na lang, so nag-Chinese ako. Kasi di ako Chinese eh. So biglang... May mga Chinese dito sa TikTok? Like legit Chinese? Oo, kasi meron dito, co-host. So, mga people from different parts of the world na kasama mo.
Wait lang, kanina ko pa tinatry yun. Like, nag-invite ako kanina, pero mga Pinoy lahat nung pumapasok. Sabi ko, na-awkward ako pag Pinoy. Okay. Nababago ba yun? Kailangan kasi, parang minsan nagre-refresh siya. So kapag may nakita kang taga-abroad, i-invite mo kaagad or someone from abroad invites you, accept like, mo kaagad. Like handpick, hindi random. Yeah, handpick talaga. Kasi ang ginagawa ko randomly. So yung check mo yung pinaka-bottom left sa co-hosting, tapos doon mo makikita, then invite ka ng mukhang taga-abroad. O diba, naging tito na ako bigla sa TikTok. Okay lang yan. How often do you do your lives? Oh gosh, ngayon sobrang often pagkagising ko, mga 8:30, nag-walking kasi ako. So, walking ako sa treadmill, yun, live na kagad ako. Mga 2 to 3 hours. Walking, tapos gym. And then, gagawin ko na yung mga kailangan ko gawin, whether it's content or meetings or stuff like that. Then sa gabi ulit, another 2 to 3 hours. So you really want to be a content creator? Oo, dati parang part-time lang. Pero ngayon na nakikita ko na may potential to build the brand or for more opportunities, parang nag-focus na talaga ako. Yeah. So have you worked with brands yet? A few pa lang. Mostly mga visit like restaurants, give reviews, ganon. Yes. And then nakaisang live selling na ako, ganon. Oo, ingat daw. Sabi baka ma-burnout ka. You know what I noticed then? Just because may burst of energy ka, doesn't mean kailangan mo siya ubusin. Okay. Kasi like, may time na this week wala kang energy. Oo. Ang hirap. Oo. May sense na yung sinabi ko. Hindi, medyo nawala ako doon. Nakala ko, sabi ko, may tinatanong ba to sa akin? Or may No. Like, what I'm saying is, minsan, just because you feel like you're so driven the entire day, wag mo i-ubos. Okay. Kailangan mo mag-conserve nga. Yes, kasi pag di mo kinonserve, may mga weeks na hindi mo inaasahan na mababurnout ka. Oh, nauubos rin pala talaga yun, no? Oo, sobrang nakakaubos siya. Kasi dati nung nagko-corp job ako, parang yung times ko lang na ginagamit yung social battery ko is when I go out, party, clubbing, nung mas bata ako. Ngayon na hindi na ako nagka-clubbing, pero nagko-content meeting ako. Kaya yung mga tao minsan, ay, tahimik mo pala in person, no? Parang sinasabi ko lang, naubos na kasi sa sa content ko, gumagano na ako. Alam mo ba yung Myers-Briggs? Ano nga yung tawag doon? MBTI? Hindi pa ako nagte-test doon eh. Masaya yun. Ano lang yan, 10 minutes lang siya. Okay. I'll test it. And marami kang matututunan, no, if you do it. Yes. Although hindi naman siya 100% accurate. Yeah. Like, wala namang ganun din. Even horoscopes. Ang dami lagi nang tatanong, what's your MBTI? Pero yun, gagawin ko yun. I think you malalearn mo sa sarili mo kung ano yung mas strength mo and kailan mo i-unleash yung strength na yun, kung paano siya gawing compatible with other people. And gawin ko nga. Okay. Yeah. Well, Benedict, thank you so much for joining me. Thank you for inviting. Sorry, nakakahiya. Idol. Sana magawa natin ulit to soon at saka makapag-collab tayo. Yes. Pagbalik ko around November. Okay, no rush. Enjoy. Yeah. It would be super Thanks, fun. Benedict. God bless. Thank you. It's an honor having you. Thank you. Same, likewise. Bye-bye. Sana tayo mo na gawin yung sugar on my tongue, ha? Thanks. Thank you. Bye-bye. Thank you.